Hello guys, I'm ang inyong lingkod, si Coder.net. So, ngayon ang ituturo ko naman ay dynamically sa data table, kung paano mag-add ng dynamically. So, ayun, kung mapapansin nyo kaganina is, di ba, puro copy-paste tayo ng mga row. Ito naman, hindi. Single ano lang siya, code lang siya, pero ang system na is automatic dinadynamic nyo na. So ngayon gagamit tayo ng isa pang variable which is ang tinatawag yung session. Ano nga ba yung session? Ang session ay ginagamit bilang temporary sa single page, no, yung mga activities. So pwede rin siyang gamitin yung session na available siya sa multiple pages. So halimbawa, pagka ginamit mo yung session, naglagay ka ng variable doon, pwede rin siyang makita sa ibang pages. So, ayun siya. So, ngayon, start na tayo. Yan. Una, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng session. Papangalanan natin siya ang temp data not equal null, then else natin. Yan. So mapapansin mo meron na tayong data table dito. So data column muna. Siyempre ang gagawin natin, call equal new columns, then call dot increment equal true. So ito siya guys, pero sa tingin ko parang and then call that seed equal 1, call that step equal 1, call that column name equal ID. Yan. Then call that data row t-row dt.new row t-row equals yung text box natin na ginawa dito sa front page. So dito tayo sa back end, server side. So txt last name dot text t-row equal txt first name dot text dt dot new row rows dot add t-row. So yung pangalan ng row natin is last name, isa naman is first name. Then ipopopulate natin siyang ngayon dito sa session bilang temporary din. Temp data equal dt. So may nakalimutan tayo guys, yung yung column name ng dt row, dt dot columns that add call, then dt dot columns that add equals last name dt dot columns add that press
name. So, ito siya. Yan, ang gagawin naman natin, dahil existing na pumasok na yung data dito sa session, data table, ulit, pt, equal, data table, syempre kukunin natin yung pangalan ng. So guys, ang ginagawa nito, no, kino-convert niya yung data dito sa data table. So inilalagay niya o ina-assign itong session na to bilang data table. So yun yung tamang term. So gawa ulit tayo, data row, row 1 equal pt.new row, row 1, yan, txt first name dot text, row 1 txt last name dot text, then pt dot rows add row 1. O ngayon, sasalin ulit ko ito si PT, isasalin ko ulit kay session. Yan. Equal PT. Yan. So, syempre, kukunin natin yung mga field name. Yan. Then para lumabas siya sa grid 3.data source. Yan. Hulaan nyo guys, ano yung ilalagay natin dito. So isep tayo, isep. So ang ilalagay natin dito is data table, yung session, then grid 3.data bind. Yan. Fresh, then test. So test 2, test 1 natin, add. Yan. Kung mapapansin nyo guys, no, nag-add na siya automatically. Yan, no, diba? 4. O, lagyan natin ng clear para mag-clear dito sa ano once na nag-add, no. Txt last name dot text equals yan, txt first name dot text, yan. Yan. So ulitin natin. Yan. So yun, diba? Papansin nyo, rebuild solution, build, then refresh. Ang build natin, o yan. Ayun, i-clear out na mo guys. O, diba? Ayun. So, maganda nito, hindi pa siya dumadating sa database, is nag-add na siya. So yun. So yung lahat ng record na nandito, once na na-done na ng client, pwede nang pumasok sa database yan na walang hassle. Kasi yung iba kasi ginagawa nila, naglalagay na sila sa database, paano kung nagkamali? So parang ang nangyayari is bukas close yung database.
So kaya nahihirapan yung database. Paano kung marami yung customer? So mangyari niyan, pwedeng ma-terminate yung database o pwedeng masira yung database kasi nga ang ginagawa is bukas sarado dahil sa dami minsan ng post nung naghahang yung database. So ayun, itong ginawa natin siguradong hindi maghahang to kasi sa page pa lang is nag-a-add na siya, hindi pa pumapasok sa database. So ayun, ginagamit ito sa mga maramihang record. So kapag marami na yung record niya, sa kanya ipapasok yung lahat ng record na yun. So ayun lamang guys, meron pa tayong next video after din, so subscribe lang kayo. So thank you.